Noong November 22, 1984, halos 200,000 katao ang nakiramay sa libing na isang magiting na dating mayor ng Zamboanga City. Siya si Cesar Cortez Climaco o mas kilala bilang Mayor Cesar Climaco. Ipinanganak noong February 28, 1916 sa siyudad ng Zamboanga at sa kagustuhang makapag-aral ng kolehiyo, lumipat siya ng Maynila at doon ay ipinagpatuloy niya ang pagtatrabaho habang nag-aaral. Noong 1941, natapos niya ang kanyang kursong abogasya at nakapasa naman sa bar exam at naging ganap na isang abogado. Noong 1955, dito ay tumakbo si Cesar bilang mayor at nanalo sa ilalim ng Liberal Party ni Ninoy Aquino. At sa kanyang panunungkulan bilang unang alkalde, nais nitong maging huwarang lingkod ng bayan. Nais niyang maging malinis at tahimik ang buong Zamboanga. Hindi siya nagsusuot ng anumang uniforme na panggobyerno. Sa halip ay nakapangbahay lamang ito habang nakasakay sa kanyang motorsiklo para mag-ikot sa komunidad. Dito ay upang alamin ang pangangailangan ng kanyang bayan. Dito ay unang nakilala ng mga tao ang kabutihan at tapang ni Mayor Climaco. Dito ay mas lalo pang nakilala ang kanyang pangalan dahil sinusuong niya ang mga mapanganib at delikadong sitwasyon na mag-isa lamang. Tinatakot ang mga siga at dinidisarmahan ang mga pulis habang ito ay natutulog na nakaduty. Noong dekada 50 ay laganap ang kaguluhan sa Mindanao. Kabilang na dito ang bayan niyang sinilangan, ang Zamboanga City. Subalit dito ay pinatumba niya at pinabagsak ang mga sindikato at mga masasamang loob. Ito ay hindi sa marahas kundi ito ay sa mapayapang pamamaraan. Dahil siya ay hindi nagsasama ng bodyguard para alalayan siya, hindi rin siya nagdadala ng anumang baril para protektahan ang kanyang sarili laban sa mga masasamang loob. Ang nais lamang nito ay kapayapaan. Dahil dito ay naging maganda rin ang kanyang kaugnayan sa mga grupo na nanirahan sa kanyang bayan noon. Kabilang na dito ang mga Kristiyano, Muslim, mga sundalo o maging mga rebelde. Lahat sila ay sumusunod at nirerespeto si Mayor Cesar Climaco. Ito ay dahil sa kanyang pamamaraan na pamumuno. Isa na dito ay ang pagpapahalaga niya sa kapayapaan. Dahil sa mabuting serbisyo ay minahal siya ng mga tao, isang simpleng mayor at matapang. Subalit malambot ang kanyang puso para sa mga taong nangangailangan. Hindi ka ring mahiyang lapitan ito dahil laging nasa kalsada lamang ang mayor na ito upang mag-antay ng sinumang nangangailangan ng kanyang tulong. Dahil kay Mayor Climaco ay sumikat ang Zamboanga City, idineklara na isa sa pinakamalinis at ligtas na lungsod sa buong Pilipinas. Nang umupo si Pangulong Ferdinand Marcos, kaya naman dahil sa kaguluhang nagaganap sa iba't ibang panig ng bansa, dito ay nagdeklara ang Pangulong Marcos ng martial law o batas militar. At dahil sa batas militar ay hindi ito nagustuhan ng kanyang kaibigan na si Cesar Climaco. Kaya naman umalis ito ng bansa at tumungong Amerika dahil ayon sa kanya, ito ay taliwas sa kanyang prinsipyong ipinaglalaban. Kaya naman dito ay sumumpa siya sa kanyang sarili na hindi siya magpapaputol ng kanyang buhok hanggat hindi maibalik ang demokrasya sa bansa. Subalit noong 1976, bumalik siya ng Pilipinas at muling tumakbo ng mayor ng Zamboanga at nahalal bilang alkalde. Subalit noong dekada 80s, ibang-iba na ang Zamboanga kumpara noong dekada 50 nung siya ay nanungkulan pa bilang unang mayor ng lungsod. Namumuhay na sa karahasan ang bayan niyang pinaglingkuran at wala nang kinikilalang batas ang ibang mga tao dito. Kaya naman malaking hamon ito para kay mayor at para muling linisin ang lungsod ng Zamboanga. Dating gawi, ganun pa rin ang kanyang estilo. Pinagtatanggal niya ang mga abusadong mga pulis dahil sa kagustuhang maibalik ni Cesar ang dating malinis at tahimik niyang lungsod. Marami ang nagalit sa kanya, marami siyang nasasagasaan na malalaking tao, kabilang na dito ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno.
Subalit noong November 1984, matapos rumuspondi sa isang sunog, pauwi na sana si Mayor at sumakay na sa kanyang motorsiklo nang bigla na lang itong binaril ng isang lalaki sa likuran at tinamaan sa ulo. Namatay si Mayor Cesar Climaco na naglilingkod sa bayan, inilibing na bayani ng kanyang kababayan. Sana hindi natin makakalimutan si Cesar Climaco, lalo na sa mga taga Zamboanga. Ikaw, ano ang masasabi mo kay Cesar Climaco? Ano ang masasabi mo sa kanyang katapangan? I-comment mo na yan sa ibaba nang sa ganun ay malaman din namin